Mahal na mahal din kita. Hindi ko maipaliwanag kung kailan at kung paano. Bigla ko nalang naramdaman to. Natatakot ako nung una dahil pakiramdam ko mali. Pero ngayon, ipaglalaban ko na to. Ipaglalaban ko ang pamilyang to. Dear Amihan Stories presents More Than a Substitute Mom, written by Bonnie Licious. Hindi alam ni Emma kung saan siya pupunta. Ang iniisip lang niya ay makalayo sa taong tinatakbuhan niya. Ngunit napatigil siya nang mapansin ng isang sira-sirang sasakyan dahil sa aksidente. Tumakbo siya at tiningnan kung may tao ba sa loob niyon. Nakita niya ang isang lalaki na walang malay at puno ng dugo. Ay nako, paano ko matutulungan to? Wala nga akong cellphone para tumawag ng ambulansya eh. Pasensya ka na ha. Pareho tayong may problema kasi eh. Tatakbuhan ko lang yung akin. Pagkausap ni Emma sa lalaking walang malay. Aalis na sana siya nang mapansin niya ang nakabukas nitong wallet. Naagaw ng pansin niya ang litratong naroon. Pakailamera ka naman eh. Inis na sigaw niya sa kanyang sarili nang namalayan niyang tinutulungan niya na ang lalaking makalabas mula sa sasakyan na noon ay mukhang ilang minuto na lang ay sasabog na. Umayos ka, may anak ka huy. Sigaw niya rito dahil sa sobrang bigat nito. Nakita niya ang dalawang batang nasa litrato na sa hula niya ay mga anak nito. Hindi ito pwedeng mamatay. May mga anak pa ito. Saktong nailabas niya ito at sumabog ng malakas ang sasakyan. Kinapa niya ang bulsa ng lalaki dahil baka nandoon ang cellphone nito. Nang makita niya ang cellphone nito, ay agad siyang tumawag ng tulong. Ilang minuto lang ay dumating din ang ambulansya. Hindi ka po sasama, ma'am? Tanong ng medic nang mapansin nitong hindi siya pumapasok sa loob ng ambulansya. Hindi. Napatigil siya nang makita ang tatlong lalaki na humahabol sa kanya. Agad siyang pumasok sa loob ng ambulansya at sinamahan ng estranghero. Tara na po, baka pumawala na siya ng dugo. Kinakabahan na sigaw niya. Pero ang totoo ay tatakasan lang niya ang mga humahabol sa kanya. Mabuti na lang at hindi siya napansin ng mga ito at nakatakas na rin siya sa wakas. Hindi niya po ako guardian. Nakita ko lang po siya sa gilid ng kalsada. At himalang binulungan po ako ng guardian angel ko na tulungan siya. Kaya hindi niya po ako guardian. Patuloy na pagtanggi ni Emma sa nurse pagdating sa ospital. Ito po ang wallet niya at cellphone. Baka po nandito ang number ng guardian niya. Ibinigay na niya ang wallet at cellphone dito at umalis na pagkatapos. Bumalik sa normal ang buhay niya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang takasan ang mga utang niya. Bakit ka nandito? Tinakasan mo na naman yung mga utang mo. Paninarmon sa kanya ng kaibigan niyang si Milan. Hindi ko kasi maintindihan, Day. Hindi naman akong gumastos ng perang inutang na yun eh. Patay ng mga magulang ko. Ako na lang ang natira. Responsibilidad ko ba talagang bayaran yung mga utang na yun? Kahit na magtrabaho ko hanggang tumanda, hindi ko mababayaran ng 15 million. Grabing laki naman, di ba? Sugarul kasi. Ayos lang sana kung ang perang inutang niya ay ginastos niya sa pamilya namin. Wala naman. Iritang reklamo ni Emma sa kaibigan. Kasalanan lahat iyon ng tatay niyang sugarol. Imbis na kayamanan ng iwan at ipamana sa kanya, ay utang. Napailing na lamang ito sa kanya. Kumain ka na. Hindi pa. Kaya nga ako pumunta rito dahil dito ako kakain. Dumiretso na siya sa kusina na para bang siya pa ang may-ari ng bahay. Kaibigan na niya si Milan simula nung bata pa lang sila. Si Milan lang ang nag-iisang tao na tumulong sa kanya. Hindi ito nawawala kapag kailangan niya ito. Ang tahimik na pagtatago niya ay bigla na lang nagulo nang may taong kumatok sa pinto niya isang araw. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Emma nang mapansin ang isang lalaking naka-formal suit. Hindi niya ito kilala. Imposible namang ito ang mga maniningil niya ay ang dudungis ng mga yon. Naalala mo ba yung araw na miniligtas ka mula sa isang aksidente? Tanong ng lalaki sa kanya. Oo. Kunot noong sagot niya rito. Inutusan niya akong hanapin ka at iharap sa kanya. Magpapasalamat siya sa iyo for helping him. Paliwanag ng lalaki. Hindi na. Pagtanggi ni Emma rito at isasara na sana ang pinto.
He will pay you. Dahil sa sinabi nito ay alerto ang mga tenga niya. Puntahan mo na. Wala namang mawawala kapag kumunta ka eh. At saka deserve mo rin naman dahil nga iniligtas mo siya. Sabi naman ng kaibigan niya. Sumama nga si Emma sa lalaki. Sigurado naman siya na hindi ito yung mga naniningil sa kanya. Huminto sila sa harap ng isang malaking bahay. Pinapasok siya sa isang silid. Sumalubong sa kanya ang lalaking tinulungan niya. Umupo ka muna. Umupo siya sa isang mahabang sofa na nakapwesto malayo sa mesa nito. Nakaharap ang lalaki sa laptop habang siya ay tahimik lang na nakaupo roon. Nakakahiya naman dito. Parang gusto ko nalang umuwi. Bulong niya sa sarili. I'm Colin. Magpakilala ka. Sa wakas ay nasa kanya na rin ang atensyon nito. Ramdam niya ang kaba sa dibdib niya habang nakatingin ito sa kanya. Mas mabait pa ito kapag nakapikit. Emma, sagot niya dito. First of all, thank you for saving my life. Meron akong special offer for you. May iniabot itong papel. Kaya naglakad siya palapit dito para kunin ang papel at umupo ulit sa kanyang inuupuan kanina. Binasa niya ang mga ibinigay nito. I will give you 10 million pesos. Pag nagawa mo ng maayos lahat ng papagawa ko. Hindi pa dyan kasali yung bayad para sa utang mo. Para hindi mo na kailangan pang takbuhan ng mga yon. Deal? Tanong nito sa kanya pero tila nag-aalinlangan pa rin siya. Kailangan mo magpanggap na asawa ko. And in order to do that, kailangan mo akong pakasalan. Pagkatapos, kailangan mo maging ina ng mga anak ko. Kunin mong loob nila. At kapag sa oras na nakuha mo na, you need to prove sa mga magulang ko na ikaw nga ang ina ng mga anak ko. No asking about my personal life. Huwag ka masyado maging komportable. Kontrata lang ang lahat ng to. Kapag nagawa mo mga pinapagawa ko, babayaran kita. Iba ang bayad sa kasal, sa pagiging ina ng mga anak ko, at sa pagiging ina at asawa sa harap ng mga magulang ko. Hindi ka lugi. Sorry to burst your bubble pero ayoko. Ibinigay niya ulit dito ang papel. Pero hinawakan ni Colin ang kamay niya para pigilan siya. Call me kapag nagbagong isip mo. May nilagay itong business card sa palad niya. Napailing na lamang si Emma at umalis doon. Hinarang siya ng butler na nagdala sa kanya kay Colin. 50,000 bayad sa pagligtas mo kay Sir Colin. Agad niyang kinuha ang bigay nito at umalis na. Nakakatakot. Ayoko masali sa gulo ng mga mayayaman. Pag-uwi niya ay agad niyang ikinuwento sa kaibigan niyang si Milan ang nangyari. Hala, gaga ka. Ginto na naging bato pa. Bakit hindi mo tinanggap? Iyan ang oras para umahon ka sa kahirapan. Paniner mo nito sa kanya dahil sa katangahan na ginawa niya. Ayokong idamay ang mga bata. Magsisinungaling ako sa kanila. Lalo na sa parents ni Colin. Bakit kailangan niya pang maghanap ng peking asawa? Nasaan bang mami ng mga anak niya? Isa pa, too good to be true ang alok niya. Iritang tanong niya sa sarili. Baka namatay na, or worst part ay nag-cheat. Hindi matanggap ni Colin kaya naghanap siya ng ina ng mga anak niya. O baka naghahanap ng mga anak niya ng ina. Come on, hindi ka naman magsisinungaling eh. Mukha namang alam ng mga bata na wala silang ina. Kaya nga sinabi ni Colin na kunin mong loob nila, di ba? Patuloy na pangungumbinsi sa kanya ni Milan. Ngunit, nagdadalawang isip pa rin siya kung talaga nga bang tatanggapin niya ang alok ng lalaki. Hindi na rin naman masama dahil mas marami ang makukuha niyang benefit doon. Isang araw, ang tahimik niyang pagtatago ay bigla na lamang nagulo nang nahanap siya ng mga naniningil sa kanya. Pinahirapan mo pa kaming babae ka. May mas mahalaga pa ang mga organs mo sa katawan mo kaysa sa'yo. Alam mo, papatayin ka na lang namin. Mas babayaran mo pa yung utang mo. Hinila ng lalaking kausap ang buhok niya. Napasigaw siya sa sakit dahil sa ginawa nito. Habang ang isa pa nitong kasama ay nakabantay kay Milan, na tila natatakot na dahil sa baril na hawak nito. Total, tinulungan ka naman ng kaibigan mo magtago. Talagang mababayaran mong utang mo kapag ang mga organs niyong dalawa ang ibebenta namin. Napasigaw si Milan nang hinila ito patayo ng lalaki. Huwag niyo siyang sasali rito. Ako may atraso sa inyo. Pakawalan niyo siya. Hindi niya alam ang tungkol sa utang ko. Aray!
Napasigaw siya sa sakit nang hilahin ulit ang buhok para patahimikin siya. Total wala ka namang ibabayad. Kayo na lang ang magiging bayad. Nakangising sabi ng isang gun na namumula ang mga mata. Babayaran ko lahat. Promise, may tatawagan lang ako. Tila ayaw pang maniwala ng mga ito sa sinabi niya. Maniwala kayo, kasi kung tatakas ako, posibleng papatayin niyo ang kaibigan ko. At hindi ko hahayaan yun. May tao akong kilala. Nasa kanyang pera. Babayaran ko kayo ng buo. Ilang sandali pa ay pinakawalan din siya ng mga ito. Agad niyang hinanap ang calling card na ibinigay ni Colin at agad itong tinawagan. Ano yan? Pulis? Galit na tanong ng lalaking na nakatutok ang baril sa kanya. Hello, Emma. Sa wakas ay sinagot na rin ni Colin ang tawag. Hindi siya pulis. Hindi ko papahamak ang sarili ko. Colin, pumapayag na ako sa lahat. Ipadala mo ang perang pambayad utang sa bahay. Dali na, please. Pagmamakaawa niya rito. Saglit na natahimik ito at tila nag-isip kung anong nangyayari. Okay, on the way. Sagot nito at agad nang pinatay ang tawag. Sinasabi ko, di ba? Babayaran kong lahat ng utang ng pamilya ko sa inyo. Huwag niyo lang sasaktan at idadamay ang kaibigan ko. Hinintay nila ang perang dumating. Laking gulat ni Emma nang si Colin mismo ang pumunta para ihatid ang pera. Here's the money. Itinapon ni Colin ang bag na may lamang pera sa harapan ng mga goons. Let her go. Kapag may nakita akong pasa sa kanya, babawasan kong perang yan. Pagabanta ni Colin. Dahilan kaya binitiwan sila ng mga pangit. Mabilis siyang tumakbo palapit sa kaibigan niya at niyakap ito. I'm sorry. Sorry talaga. Tinutulungan mo lang naman ako pero nadamay pa kita. Sorry. Sorry. Naiiyak na paghingi niya ng tawad sa kaibigan. Dear God, you both okay? Seryosong tanong ni Colin sa kanya. Dahil sa sobrang tuwa ay niyakap niya si Colin. Akala ko binawi mo ng alok mo. Thank you. You need to pack your things. Iuwi na kita sa bahay ko. Imbis ay seryoso nitong sabi. Hintayin kita sa labas. Nagpaalam siya sa kaibigan niya at kinuha ang lahat ng gamit niya bago siya sumama kay Colin. Bumalik siya sa mansyon nito. Pinirmahan na niya ang kontrata na pinagkasunduan nila. Pumirma rin siya sa marriage contract. Legal ba to? I pulled some strings to get the contract legally. My secretary will register our marriage as soon as possible. Pero bakit kailangan legal kung magpapanggap lang naman ako? For sure. Magpapaimbestiga ang parents ko. Mana ka lang pala sa kanila. Pumeke siya ng ngiti nang magsalubong ang mga kilay nito. Ilang araw siyang nanatili kasama si Colin. Pinag-aralan niya ang mga background ng pamilya nito. Meron akong kambal na anak. 10 years old. Si Carl ang panganay na lalaki. Si Karing bunsong babae. Paalala lang, mahirapan ka sa dalawa. Mga spoiled brat ang mga yun eh. At hindi ko na itatanggi na kasalanan ko. Para makalimutan nilang mommy nila, ibinigay ko lahat ng gusto nila. I want you to discipline them. I am letting you to do whatever you want. Pero, huwag mo sasaktan physically ang mga anak ko. Dahil tapos na ang kontrata kapag ginawa mo yun. Tumango si Emma bilang pagsang-ayon sa lahat. My mom doesn't know about her grandchildren. Lalo na tungkol sa ina ng mga anak ko. Kaya gusto kong paniwalaan mo sila na in love tayo sa isa't isa. 10 years? At hindi nila alam na may anak ka? My mom was sick. Sa abroad sila nakabase for the past decade. Teka, bakit ba ako nag-i-explain? I told you not to ask personal questions. Paano tayo magpapanggap ng maayos kung hindi ako magtatanong? Isa pa, kailangan ko bang magpanggap na mayaman ako? Bakit kailangan kong pag-aralan ang galaw ng mayayaman? Diretsyang tanong ni Emma kay Colin. You need to be formal sa harapan ng mga magulang ko. Seryosong sagot nito. Hindi na siya nagreklamo kahit na nahihirapan siyang sabayan ang pagiging mayaman nito. Dumating na ang araw na ihaharap na siya sa mga anak ni Colin. Ramdam niyang kaba sa puso niya dahil alam niyang mahihirapan siya. May iba ka pa bang bahay? Gulat na tanong niya rito nang malaman na sa ibang bahay naroon ang kambal. Hindi siya nito sinagot at tahimik lang na nag-drive.
Minituwak na in love tayo sa isa't isa. Kaya tayo nagpakasal. Para madali ka matanggap ng kambal, kailangan mong ipakita na mahal mo kami. Hindi naman siguro yun mahirap. Kailangan mo lang magpanggap. Na kaya nga niyang magpanggap na mahal niya kami. Ikaw pa kaya? Seryoso nitong paalala habang nagdadrive. Hindi na siya nagtanong pa kahit gusto niya dahil sinabi nitong bawal siyang magtanong at makialam sa personal life nito. Daddy! Masayang salubong ng mga bata kay Colleen pagdating nila. We miss you po! Sigaw ni Carrie. Napunta sa kanya ang atensyon ng kambal. Who are you? New nanny? Mataray na tanong ni Carrie sa kanya. She's Emma, my wife. Napasinghap si Emma nang hawakan ni Colleen ang kamay niya. Hi. Nahihiya niyang bati sa kambal. Inirapan siya ni Carrie at agad na tumalikod. Tipid lang nang tumango si Carl at sumunod sa kakambal nito. You can cook, right? Tanong ni Colleen. Tumango siya at tinungo nila ang kusina. Nagsimula na siyang magluto roon. At pagkatapos ay tinawag ni Colleen ang kambal. Kumain na kayo. Adang lalaki sa mga anak. Bakit siya nandito? Mataray na tanong ni Carrie habang nakatingin sa kanya. She's my wife, anak. Asabay siya sa atin sa pagkain. Sagot ni Colleen at sinandukan siya ng pagkain. Thank you. Pagpapasalamat niya rito. Tahimik lang ang buong hapunan. It's so yummy po, Daddy. I didn't know you can cook. Natutuwang papuri ni Carrie. Thank you. Ako nagluto niyan. Malambing na sagot ni Emma. Umirap lang sa kanya si Carrie at umalis na pagkatapos. Napangiti siya at napatingin kay Colleen. Nagustuhan nila yung luto ko. Proud na sabi niya rito. Nagustuhan ko rin. Masarap. Tumatangong sagot naman ni Colleen. Magkasama silang dalawa ni Colleen sa iisang kwarto para hindi mahalata ng mga bata na nagpapanggap lang sila. Meron naman itong secret door na kapag binuksan ay tatambad ang kabilang kwarto. Kaya hindi rin sila magkasama sa iisang kama. Sinamahan at ginaid siya ng lalaki sa bahay hanggang sa nagpaalam na ito na babalik na sa trabaho. Sa sobrang busy ko sa trabaho, umuwi ako once or twice a week. Kanina, pagdating natin, halos wala kang nakitang kasambahay. Pero mamaya, babalik na rin ang yayo ng kambal. Good night, Emma. Pagpapaalam sa kanya ni Colleen. Kinabukasan ay nagsimula na ang kalbaryo ni Emma sa bahay dahil wala na si Colleen para pigilan ang kambal. Kailangan siya mismo ang sumuway sa mga ito. Kinalma muna ni Emma ang sarili bago siya lumabas mula sa silid. Good morning, ma'am. Manang na lang po ang itawag ninyo sa akin. Pagbati sa kanya ng isang matandang babae. Ang gandang babae naman ang napili ni Sir na pakasalan. Thank you po. Nahihiyang pasasalamat niya rito. Mukhang mahal na mahal ka ng Sir. Dahil ang ina ng kambal ay hindi niya kailanman pinakasalan. Pagkukwento nito. Ay hala, ang dadal ko, ma'am, sorry. Ayos lang. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Kaya siguro hindi niya nakukwento dahil ayaw niyang mag-away kami. Pagsisinungaling niya. Siguro nga po, ma'am. Nga po pala, gising na po ang kambal. Tapos na rin silang kumain. Sinabi po ni Sir na ikaw raw po ang maghahatid sa kanila. Alam niyo po kung paano mag-drive? Tumango siya bilang sagot sa tanong nito. Tinanggap niya ang susi na ibinigay ni Manang. Ang mataray na mukha ni Carrie ang bumungad sa kanya pagbaba, habang tila wala namang pakailam si Carl. Mukhang kay Colleen nagmana si Carl. Walang pakailam sa mundo. Ako maghahatid sa inyo. Nakangiti niyang sabi sa dalawa. Yeah, whatever. Tanging sagot lang ni Carrie. Nag-drive na siya papunta sa school ng mga ito. Ihatid ko na kayo sa loob. Offer niya sa kambal nang makarating sila dahil mas pinili ni Carrie na huminto na lang sila sa may gate. Oh my God! Sigaw ni Carrie. Huwag mo na kaming samahan sa loob because everyone will assume na mami ka namin even though you're not. You're just the trash na nakuha ni Daddy sa basurahan. You are not my mommy, you gold digger! Pagkatapos iyong sabihin ni Carrie ay pumasok na ito at ang kakambal sa loob. Napanguso si Emma dahil napatunayan niya talagang mahihirapan siya sa dalawa.
Ilang araw na siya sa bahay pero wala pa rin nagbabago sa pakikitungo sa kanya ni Carrie. Palagi pa rin siya nitong tinatarayan. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Pagbukas niya sa ref ay may kakaibang tunog siyang narinig. Pagharap niya ay may biglang dumikit na icing sa mukha niya. "Carrie!" Sigaw niya dahil sigurado siyang ito ang may gawa nun. Naaawa siya kay Manang dahil ito pa ang naglinis ng kalat na ginagawa ni Carrie dahil sa mga pranks nito. Akala niya ay doon na magtatapos ang lahat. Ngunit pagbukas niya sa pinto ng kwarto niya para sana magbihis, ay bigla siyang nadulas dahil sa oil na nasa sahig at sumalya siya sa dingding na may langgam. Dahil sa icing na nasa katawan pa niya, ay talagang inatake siya ng mga langgam. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo para maligo dahil sa sobrang kati ng katawan niya. Pagkatapos ay napatingin siya sa salamin. Nakita niya ang katawan niyang puno ng pantal dahil sa ginawa ni Carrie. "Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba?" Gulat na tanong sa kanya ni Colleen nang makita siyang ganoon ang kalagayan pag-uwi nito. Sinamaan niya ito ng tingin. "I will talk to her." "Wag na." Pagpapatigil niya rito nang akmang lalabas ito para kausapin si Carrie. "Akong gaganti para sa sarili ko." "Emma." Maotoridad na pagtawag nito sa pangalan niya para pigilan siya sa kung ano man ang iniisip niya. "Hindi ko siya sasaktan. I will make her regret na ako pang binuli niya." Sagot niya at inirapan ito. Napailing na lamang si Colin sa kanya. Kinabukasan ay ipinag-bake niya ang kambal ng cookies. Nang matapos siya, ay agad niyang tinawag ang mga ito. Inirapan siya ni Carrie, pero kumain din ito sa hinanda niyang cookies sa mesa. "Oh, it's so maanghang!" Sigaw ni Carrie. Tila nagulat pa si Manang sa nangyari na mukhang alam na nito na siya ang may gawa. Binigyan niya si Carrie ng gatas na agad naman itong tinanggap. "You're a witch!" Inis na sigaw nito sa kanya. "Not an evil stepmother? Cool! May iba pala akong title. The Witch Stepmother." Pangaasar pa niya rito. Iritang nagmarcha paalis si Carrie. Dinala naman ni Carl ang natira pang cookies na hindi maanghang at nagtungo na rin ito sa sariling kwarto. "Don't worry, Manang. Hindi ko siya sasaktan. Malalagot ako kay Colin kapag nangyari yan. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon." Paliwanag niya kay Manang na hindi pa rin makaget over sa nangyari. "Hindi naman iyon, ma'am. Nagulat lang ako dahil may katapat na rin sa wakas si Carrie. Walang yaya na tumatagal dahil sa kanya. Pero meron ka namang karapatan dahil hindi ka naman nila yaya at asawa ka po ni Sir. Pero halatang ginagawa ni Carrie ang lahat para mapaghiwalay po kayo ni Sir. Huwag po kayo magpatalo, ha?" Payo nito sa kanya. "Can you clean my room?" Tanong sa kanya ni Carrie. "Ako na maglilinis dyan." Pag-offer ni Manang. "No! I want her to clean my room. Just make sure na tapos ka na bago maggabi." Seryosong utos nito sa kanya. "Ako nang bahala, Manang." Ngumiti siya sa matanda. Sumama si Carrie sa kanya para ipakita ang magulo nitong kwarto. Ang dingding na puno ng mga painting, ang kama na puno ng kalat ng chocolates, ang sahig na puno ng mga plastic na pinagkainan. "You expect me to clean your room?" Tanong niya kay Carrie. "Yes, that's the first step. You want my approval, right?" Sagot ni Carrie. "Yes, pero sabi mo nga di ba, I am not your mom. I am your daddy's wife. Ikaw bang nagkalat nito?" Tukoy niya sa magulo nitong kwarto. "Yes?" Patanong na sagot nito. "Then clean it. You have 6 hours bago umuwi ang daddy mo. Kalat mo, linisin mo. That's the rule. Good luck, princess." Iniwan niya na roon si Carrie. Narinig niya ang malakas na sigaw ng bata. Napailing na lamang siya dahil sa ugali nito. Isang oras ang dumaan, pinuntahan niya si Carrie para silipin sa paglilinis nito. Napansin niya si Manang na tinulungan ng bata. "Huwag mong tulungan, Manang." Saway niya sa matanda. "Let her clean her own mess." Masamang nakatingin sa kanya si Carrie. Tila pinapatay na siya sa isip nito. "I am washing. You still have 5 hours bago dumating ang daddy mo." Paalala niya kay Carrie.
Ilang oras ang dumaan at natapos na rin ito. Eksaktong tapos na rin siya sa pagbe-bake. Kumain ka muna. Naglapag din siya ng juice sa mesa. Hindi na nakatanggi pa si Carrie dahil mukhang nagutom ito sa paglilinis. Bumaba naman si Carl at tumabi sa kambal bago nagsimula na rin kumain. Now you know kung gaano kahirap ang maglinis. So from now on, kalat mo, linis mo. Yang plate na pinagkainan nyo, ilagay nyo sa lababo and I will teach you kung paano maghugas. Sabi niya sa kambal. Pagkatapos ay pinaunan niya na si Carl at tinuruan ito kung paano maghugas ng plato. Tila nag-e-enjoy naman ito sa ginagawa. Nang si Carrie nang sumunod, wala itong ginawa kundi mag-inarte at magreklamo. Oh my God! Malakas na sigaw ni Carrie nang nabasag ang pinggan. It's fine, baka masugatan ka pa. Pinigilan niya ang kamay ni Carrie nang akmang pupulutin ang basag na pinggan. Ako nang bahala rito. Wash your hands. Saktong natapos siya nang dumating si Colleen. Agad na nagsumbong si Carrie sa daddy nito dahil sa ginawa niya rito. Totoo bang sinasabi niya? Tila nagulat pa si Colleen. Oo, sinadya niyang magkalat para pahirapan ako sa paglilinis. Take note sinadya niya. Kaya pinalinis ko sa kanya ang kalat niya. Kalat niya mismo yan. And she deserves kung ano man ang nangyari sa kanya. Paliwanag niya kay Colleen. My baby's tired. It's fine. Daddy will hug you na lang. Paglalamping na lamang ni Colleen sa anak dahil wala na itong magagawa. Daddy! Inis na sigaw ni Carrie dahil walang ginawa si Colleen para pagalitan siya. Palihim na napangiti si Emma dahil nagwagi siya. Nang makatulog na ang kambal, agad siyang kinausap ni Colleen. If you're going to treat them like that, paano ko nila magugustuhan? Tanong sa kanya ni Colleen. I have my ways. Alam kong ginagawa ko. Nakangiting sagot niya rito. You're starting. Tila proud na sabi ni Colleen. Kailangan niyang matuto. Not because I am not her mom. Hindi niya na ako dapat respetuhin. At responsibilidad kong alagaan at disiplinahin ang mga anak mo. Sagot niya kay Colleen. Evil stepmom. Tila natutuwa pa si Colleen sa nangyayari. Sa una, siguro iisipin niya na isa akong evil stepmother. Pero magpapasalamat siya sa akin. I am sure of that. Confident na sabi ni Emma. Mukhang hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Yun ang pinag-usapan nila ni Colleen bago ito umalis na naman para magtrabaho. Noong mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang pagtataray ni Carrie at ang pagtatalo nilang dalawa. Gusto mong matutong mag-bake? Malambing na tanong ni Emma kay Carl na tahimik lang na naglalaro ng online games. Tumingin ito sa kanya pagkatapos ay dahang-dahang tumango. I love your cookies. Papuri nito. Then tuturuan kitang mag-bake ng cookies. Tapos bigay natin sa daddy mo. Sabihin natin gawa mo para sa kanya. Sumang-ayon naman si Carl sa sinabi niya. Maya-maya pa ay masarili na silang mundo ni Carl sa kusina. Bonding time na nila yon. Mabuti na nga lang at ibang ugali nito sa kakambal nitong kontrabida sa buhay niya. What are you both doing? Pagtataray sa kanila ni Carrie nang sumilip ito sa kusina. We're baking. Sagot naman ni Carl dito. Are you insane, Carl? At ikaw naman, stop acting na ikaw ang mommy namin. Hindi ka namin kaano-ano. Kaya ka lang siguro pinakasalan ni Daddy dahil may kailangan siya sa'yo. And Carl, wake up! She's not our mom! Malakas na sigaw ni Carrie sa kambal. Tila natauhan naman si Carl sa sinabi ng kakambal. Kaya agad itong umalis at bumalik sa silid. Kung akala mo, makukuha mong loob namin, napapayagan ka namin maging mommy namin, nagkakamali ka. Dahil hindi ka namin kailangan dito at hindi ka namin tatanggapin. Stop acting. Ipakita mo kung sino ka. Inirapan siya nito pagkatapos ay umalis na. Nang luto na ang ginawa nilang dalawa ni Carl, ay hinintay niyang dumating si Colleen. Pagkatapos ay binigay niya rito ang cookies. Gawa yan ng anak mong lalaki. Proud na sabi niya rito. Madali siyang matuto. Thank you. Walang ibang ginawa si Carl kundi ang tumutok sa computer niya. And now he's baking. Proud na sabi ni Colleen.
Ubusin ko to. Tinanggap nito ang cookies na gawa ni Carl. Kinabukasan ay kinuwento niya kay Carl na nagustuhan ng daddy nito ang cookies. He just acted na nagustuhan niya, pero ang totoo, he doesn't care about us. Malamig na sabi ni Carl at nagpatuloy na ito sa paglalaro. Hindi yan totoo. Mahal kayo ng daddy niyo. Kalmadong paliwanag niya sa bata. Tama si Carrie. Di ka namin mommy. Huwag kang magpanggap na you care about us. Kasi sa totoo, pareho lang kayong dalawa ni daddy. You both don't care. Leave me alone and don't talk to me ever again. Pagtataboy nito sa kanya. Ramdam niya ang kirot sa puso niya dahil sa mga narinig mula kay Carl. Tila nasasaktan siya para sa bata. May parte sa puso niyang gustong makita na masayang nakikisama ang kambal sa kanya. Pero dadating pa ba talaga ang araw na yun? Pero umaasa siya na sana dumating ang araw na pinakihintay niya. Pagkatapos mananghalian, ay tuturuan niya ulit si Carrie kung paano maghugas ng pinagkainan nito. Kahit na mayaman pa si Carrie, kailangan pa rin itong matuto ng mga basic na gawaing bahay. Hahabaan na lang niyang pasensya dahil sobrang arte nito. Hugasan mo yan. Utos niya rito nang mapansin niyang tumayo ito at akmang aalis. Masakit ang tiyan ko. Napansin niya ang pamumutla nito. Hinayaan niya na lang ito na magpahinga at siya na ang naghugas. Pati na rin ang pinagkainan ni Carl para hindi naman unfair sa isa. Pagkatapos ay bumili siya ng gamot para sa masakit na tiyan ni Carrie. Pagdating niya ay narinig niya ang sigaw ni Carl. There's blood! May dugo! Tarantang salubong nito sa kanya. Kumunot ang noo niya at agad na pinuntahan si Carrie sa kwarto. Nakatalokbong ito. Tiningnan niya kung saan ang dugo na tinutukoy ni Carl. She's fine. Lumabas ka muna, Carl. Utos niya rito na agad naman nitong sinunod. First time mong reglahin? Malambing na tanong niya kay Carrie. Masakit ang puson mo? Kumuha siya ng napkin sa gamit niya at hinuruan si Carrie kung paano gamitin iyon. Tinanggal at pinalitan na rin niya ang bedsheet na may mansya ng dugo. Pagkatapos ay pinagpahinga niya ulit ito. What happened? Nagulat na lamang si Emma nang dumating bigla si Colin. Pulo na pag-aalala ang mukha nito. Bigla na lang tumawag si Carl sa akin at sinabing may dugo. Dalaga ng anak mo. Nakangiting sagot niya rito. What? Ano yung dugo? Anong dalaga? Nalilito nitong tanong. May regla na siya kaya may dugo. Mahinahon na sagot niya rito. She's young. 10 years old pa lang ang anak ko. Hindi makapaniwala sang sabi ni Colin dahil sa nalaman. Tulala lamang ito. Meron talagang maaga magkaregla. I'm 14 years old na nagkaregla ako. And she's 10 years old. Merong mga early, merong mga late. Normal lang yan. You need to calm down. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na magpapairita sa kanya. Iba ang mood namin mga babae every monthly period namin. Mahinahon na pagpapaliwanag ni Emma. Anong gagawin ko? Tila nalilito na si Colin. Give her snacks. Hot compress para sa period cramps niya. Let her watch a movie while eating some snacks. Huwag niyo siyang istorbohin. Let her have her peace. Anya rito na agad naman itong sinunod. Muntik nang matawa ng malakas si Emma nang pagbalik ni Colin galing sa pag-grocery ay may dala itong 2 kahon na may laman ng mga pagkain at ibinigay iyon kay Carrie. Enough ba yun? Nag-aalalang tanong ni Colin. Tumangulang siya bilang sagot dahil halata sa mukha nito ang kaba at ayaw niyang asarin ito dahil baka himatayin pa. Thank you. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakali mang ako lang ang kasama nila. Tila nakampante si Colin sa presensya niya. Ngumiti at tumangulang siya rito. Yung mga pinabili ko napkin, akin na. Ilalagay ko sa cabinet sa CR niya. Ako nang bahala sa pinagkainan mo. Magpahinga ka na. Pagpapatigil ni Emma kay Carrie kinagabihan, nang akmang liligpitin nito ang pinagkainan. I'm fine. Tanging sagot lang ni Carrie at hinugasan na nito ang pinagkainan nito. Napangiti si Colin habang nakatingin sa mga anak na naguhugas ng pinggan. At ikaw, hugasan mo rin yan. Utos niya rin kay Colin. Hindi ako marunong.
Napakamot na lamang si Colin sa ulo. Napailing na lamang siya at tinuruan din ito. Mas mahirap pang turuan si Colin kaysa sa mga bata. Mababasag mo na lahat ng pinggan sa mundo bago ka matuto. Sermon niya kay Colin dahil 2 na ang nabasag nito. Ang simple-simple lang naman. Diyos ko ka. Madulas hindi ko mapigilan. Agad na reklamo naman nito. Kung nagawa ng mga anak mo, imposibleng hindi mo magagawa, di ba? Ayusin mo. Kung bakit ba naman kasi gusto mong ibuhos ang buong bote ng dishwashing liquid sa plato mo? Naluloko ako sa'yo Patuloy na pagturo niya rito. Baka sa kanilang lambing mo magturo. Tapos sa akin nagsama-sama mo. Ayoko na. Di na ako maghuhugas. Pagdadabog ng lalaki na tila bata. Mahinang natawa si Manang sa naging akto ni Colin. Oo na. Hindi ka nasusungitan. Pagsuko niya. Hanggang sa wakas ay naging successful na rin ang lalaki sa paghuhugas ng pinggan. Ang hirap din palang maging anak mayaman. Ang mga bagay na simple lang ay napakahirap sa mga ito. Hindi pa rin naman nagbabago ang buhay niya roon. Panay pa rin ang pagtataray at prank sa kanya ni Carrie. Habang si Carl naman ay ayaw nang makisali pa sa gulo nilang dalawa ni Carrie. Isang gabi ay naisipan niya na sabihin kay Colin ang tungkol kay Carl. Sa work mo pala, hindi ba kaya na umuwi ka na lang dito pagkatapos ng trabaho mo? Tanong niya kay Colin habang inuhubad dito ang suit na suot. I can't. Masyadong malayong work rito sa bahay. At may nabiyahe ko papunta rito. Dito tulog ko na lang. Tumango naman si Emma. I just want to ask, close ba kayo ni Carl? Mahinahon na tanong niya rito. Hindi ko alam. Tanging sagot lang ni Colin. Humarap ito sa kanya pagkatapos magbihis. Bakit? May problema ba? One time kasi, he said na wala ka raw pakialam sa kanila. You don't care about them. Hindi naman niya siguro nasabi yun dahil trip lang niya. What if yun talaga yung nararamdaman ng anak mo sa'yo? Dahil palagi kang wala, iniisip niya na ayaw mo sa kanila. Anya rito. Dahil sa sinabi niya, ay ilang minutong natahimik si Colin. Kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. I don't know about parenting. Pero lumaki akong hindi nararamdaman ng pagmamahal ng mga magulang ko. Wala akong kapatid. Bata pa lang ko, ginawa ko ng lahat para magkaroon lang ng pera. Para makakain ako ng mga magulang ko. Take note ako ang nagpapakain sa mga magulang ko. Kasi yung mga kinikita nila ay pinangsusugal lang nila. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag nagkaanak ako, hindi ko ipaparamdam sa kanila ang lahat ng naranasan ko. There's a part of me that truly care about your twins. Kahit na palagi kami nagtatalo ni Carrie. Kahit na nahihirapan akong makapasok sa mundo ni Carl. This is not just a job for me. Parang there's a reason kaya ako nandito. Nakayuko lang si Colin habang nagsasalita siya. Wala itong sinabi sa kanya. Malalim ang iniisip nito na hindi niya matukoy kung ano. Kaya hinayaan niya na lang muna na magkaroon ito ng tahimik na sandali. Hindi na muna siya nagsalita at tahimik lang na naupo po sa tabi nito. Tumayo na rin si Colin at nagtungo sa sarili nitong silid. Kinabukasan ay inaasahan na niyang wala na si Colin para magtrabaho. Pero nagulat siya dahil ito ang gumising sa kanya. Wala kang work? Tanong niya rito. Turuan mo ko kung paano magluto. Kahit nanilito siya sa sinabi ni Colin, ay sabay na silang nagtungo sa kusina. Anong paborito ni Carl? Tanong ni Emma para makapagluto na sila. Ngunit tahimik lang si Colin at napakamot pa sa ulo nito. It's fine. Tanungin na lang natin si Manang. Umalis saglit si Emma para tanungin si Manang. Pagbalik niya, ay nagsimula na silang maglutong dalawa ni Colin. Saktong tapos na sila nang bumaba ang kambal. Hi, Daddy! Mabilis na tumakbo si Carrie at yumakap sa daddy nito. Good morning, Princess. Hinalikan ni Colin ang buhok ng anak. Good morning, Carl. Baling ito sa isa pang anak. Morning, Dad. Sagot lang ng bata. You cooked again? Pagtataray ni Carrie sa kanya. I did. Proud namang na nagtaas ng kamay si Colin. With her help. Tukoy nito sa kanya. Magana namang kumain ng kambal
Nang nalaman ng mga ito na si Colin ang nagluto, hindi mapigilan ni Emma ang mapangiti habang nakatingin sa mag-ama. Nakipagbonding si Carrie sa daddy nito habang si Carl naman ay bumalik sa silid para maglaro ulit. Nang marahil ay mapansin ni Colin na wala si Carl, ay napatingin ito sa kanya. Saglit lang nga, prinsesa. Pagpapaalam ni Colin kay Carrie saka pinuntahan si Carl. Sumunod naman si Emma dito. Kumatok muna ito sa pinto bago pumasok sa loob. Nanatili si Emma sa labas habang nakatingin kay Colin na bahagyang pumasok sa silid ng anak. Gusto ko matikman ulit yung cookies na binake mo. Nagustuhan ko. Nakangiting pagkausap ni Colin kay Carl. Hindi lang ako mag-isang gumawa nun. Yung asawa mo rin. Sagot ni Carl habang nasa computer pa rin ang atensyon. Pero malaking ambag mo ron. Sinabi sa akin ni Emma. Nakalimutan ko na kung paano. Sagot ni Carl. I can teach you again. Nagkri-crave si daddy ng cookies. Tara, gawa tayo. Sumilip naman si Emma at nakangiting tumingin kay Carl. Ilang saglit lang ay tumigil na rin si Carl sa paglalaro at bumaba. Nakisali rin si Colin sa pagbibake. Maya-maya lang ay nakigulo na rin si Carrie sa kanila. Mas masarap pa to sa lahat ng binake ko. It's made of love. Nakangiting komento ni Emma nang matikman ang finished product nila. OA. Inirapan lang siya ni Carrie na ikinatawa niya. Kahit na palagi siyang tinatarayan ni Carrie, ay masasabi niyang nagiging maayos na rin ang pakikitungo nito sa kanya. Mas napapalapit na rin siya kay Carl kahit suplado ito minsan. Madalas niya itong napapasunod. Unti-unti niya nang nakukuha ang loob ng mga ito. May progress na. Nakangiting sabi sa kanya ni Colin makalipas ang 1 linggo. Umuuwi ka na rin kada tapos mo sa work. Mas mahaba na rin ang bonding time mo sa mga anak mo. Tama ka. Hindi kami masyadong close sa mga anak ko. Wala na nga silang kinalakahang ina. Ang layo pa ng loob nila sa akin. Akala ko, naibigay ko na lahat sa kanila. Akala ko, sapat ang mga bagay na binibigay ko sa tuwing nanghihingi sila sa akin. Hindi ko naisip na pagmamahal. Oras at atensyon lang pala ang talagang kailangan nila. Hindi ang pera ko. Pagkukwento sa kanya ni Colin sa lahat ng mga natutunan nito. Napapansin ko medyo nagiging maayos ang pakikitungo nila sa'yo. Ang pagtataray ni Carrie ay parang pilit na lang. Kasi kung hindi ka niya gusto, hindi ka niya papansinin. Hindi na rin masyadong tutok si Carl sa computer niya. Minsan naman nakita ko siya na nag-research ng mga ingredients for baking. Siguro takot lang sila. Sagot ni Emma. Takot sila na mapamahal sa akin. Dahil baka iwan ko rin sila. Natigilan si Colin sa sinabi niya at napabuntong hininga. You're right. Wala namang end yung contract natin. Ang nakalagay lang dun, kapag nahanap mo ng taong papakasalan mo, o ang babaeng gusto kong pakasalan, we will end the contract. Mukha namang mahal mo ng mga anak ko. What if you just feel kung ano man ang kulang sa puso nila, Emma? Matagal na nilang gusto magkaramdam ng mommy's love. Are you saying na wag muna ako maghanap ng mapapangasawa? Kung okay lang sa'yo, I'll do the same. Nakangiting napapailing na lang siya. Malaking utang na loob ko sa'yo. At tama ka, mahal ko ng mga anak mo. I will stay here as long as they needed me. Thanks, Emma. This means a lot. At tila doon nagsimulang maging maayos ang samahan nila ni Colin. Parang naging magkaibigan silang dalawa. Kinabukasan ay si Colin ang naghatid sa kambal papuntang eskwelahan. Nang uwian ay siya naman ang sumundo sa dalawa. Napansin niyang wala pa ang mga ito kaya hindi niya mapigilan ang magtanong sa isang gurong nakita niya. Napansin niyo po ba yung kambal? Sina Carrie at Carl? Hindi pa ba sila umuuwi? Wala na sila rito kanina pa. Naghihintay lang sila dyan sa gate. Akala ko, nasundo na sila kasi wala na eh. Sagot naman ng guro sa kanya. Ramdam niya ang kaba sa dibdib. Lumabas siya at hinanap ang kambal. Panay ang tanong niya sa mga taong dumadaan pati sa mga guard sa gate. Hanggang sa napatigil siya sa isang parke habang kinakapa ang cellphone sa bulsa para tawagin si Colin. Sa wakas ay nakita niya ang 2 bata na may kausap na 3 pang bata. Wala kayong mommy, kaya sobrang sama ng ugali niyo. Sabi ng isa sa mga batang kasama ng kambal.
Mukhang binubuli nito ang kambal niya. Kita niyang naapektuhan ang kambal sa narinig. Nagtaray si Carrie para hindi maiyak sa mga sinabi ng kaaway nito. Ano naman ngayon? At least we can avoid everything. Mataray na sagot ni Carrie. Aanin mong pera kung walang mama. Boom! Sigaw naman ang isa. Napailing na lang si Emma at lumapit sa mga ito. Meron silang mama. Mataray na sagot ni Emma sa mga ito. Alam ba ng mga magulang nyo na nandito kayo para manlait ang ibang tao? Hindi lahat ng nakikita nyo ay totoo. Hindi lahat ng alam nyo ay totoo. May mama sila. Paano sila napunta rito sa mundo kung wala, di ba? Ang mama nila naglabas sa kanila. Ikaw ang mama nila? Tila nahihiyang tanong naman ng isa. Yes, she's our mom. Sagot naman ni Carl na kanina pang tahimik at ngayon lang umimik. Nagulat si Emma sa narinig. Pati na rin si Carrie na gusto yatang magreklamo, pero kinagat na lamang ang mga labi para hindi na mapahiya. Tumakbo paalis ang mga nangaaway sa kambal. Umuwi naman sila sa bahay pagkatapos. She's not our mom. Iritang sabi ni Carrie pagdating nila. Kung tanggap mo na siya, ako hindi. Kailanman ay hindi ko siya tatanggapin. Tumakbo na ito papasok sa loob. Pagkatapos awayin ang kuya nito. You okay? Tanong niya kay Carl. Yeah, intindihan mo na lang siya. Nasobrahan sa alaga. Sagot naman ni Carl at nauna na sa loob. Napanguso si Emma at sumunod na sa kambal. Simula nun ay naging magaan na ang pag-uusap ni Carl sa kanya. Tila tuluyan na siya nitong natanggap na parte ng pamilya. Kailangan mong kumain. Pagkausap ni Carl sa kambal nito kinahapunan dahil sa patuloy na pagmamatigas. I hate you! Di na ako makikinig sa'yo! Tinanggap mo na siya! She does not belong here! Inis na sigaw ni Carrie kay Carl. Nakikinig lang si Emma mula sa labas ng silid. Yeah, she does not belong here. Sagot naman ni Carl dito. Nasaktan si Emma sa narinig pero hindi pa rin siya umalis. Dahil hindi niya deserve ang mapunta sa ganitong klaseng pamilya. A father na umuwi lang pagkatapos magtrabaho. She didn't even feel na reyna siya sa bahay na to because dad didn't care about us. About her. I really don't know kung paano siya nakakagusto kay daddy. Dahil walang pakiramdam ang taong yun. And she have us. The evil twin na walang ibang ginawa kundi ang pahirapan siya. Hindi niya responsibilidad. Pero inaako niya. At hinahabaan ng pasensya sa atin. You should be thankful. Panenermo ni Carl kay Carrie. Hindi ko pa rin siya tatanggapin. Hindi siya si Mommy. Malakas na sigaw ni Carrie. Bakit kinukumpara mo siya kay Mommy? Hindi nga natin kilalang Mommy natin eh. Sino bang Mommy natin? Tanong ni Carl na napatahimik kay Carrie. Carl. Maotoridad na pagtawag ni Colin sa pangalan ng anak. Malakas naman na naiyak si Carrie at tumakbo papunta sa amang kadarating lang. Nilapitan ni Emma si Carl at tinapik ang likod nito. Ayos lang ang lahat. Bulong niya rito. Pinigilan ni Carl ang maiyak dahil napagalitan ng ama. Kailangan mo mag-ingat sa mga salitang ginagamit mo sa kapatid mo, Carl. Paninermo ni Colin sa anak. She's being brat. Mahinang bulong ni Carl. May sinasabi ka? Kunot noong tanong ni Colin dito. Colin, tama na. Awat ni Emma rito. Tama na. Go to your room, Carl. Agad namang tumakbo si Carl papunta sa silid nito. Panay pa rin ang iyak ni Carrie sa bisig ng ama. Napailing na lang si Emma sa nangyayari. Hindi niya akalain na aabot sila sa ganoon. Nagkagulo ng mga bata. Hindi ko inisip na mangyayari to. Kung kailan nakuha ko ng loob ni Carl, saka naman lumayo si Carrie. Nag-aalalang sabi niya kay Colin nang silang dalawa na lang. Let them. Yaan mo sila. Away bata lang yan. Tanging sagot lang ni Colin sa kanya. Gusto mo mag-distress? I will let you have your vacation. Kahit ilang days o weeks na gusto mo. Huwag lang masyadong matagal. Dahil masasayang lahat ng pinaghirapan mo kapag nasanay na naman ng mga bata na wala ka. 3 days off lang. Gusto ko makausap at makasama ang kaibigan ko. At sa 3 araw na iyon ay hindi nagtrabaho si Colin para samahan ang mga bata.
Siya naman ay umuwi muna kay Milan. Tila gumaan ang pakiramdam niya habang kasamang kaibigan. Gusto ko ang mga bata. Napamahal na sila sa akin. Pag-amin ni Emma sa kaibigan. Paano yung daddy? Napamahal na rin ba sa'yo? Pang-aasar naman ni Milan sa kanya. Saglit na napaisip si Emma. Uy, nag-isip siya. Malakas silang natawang dalawa. Ano siya? Soft-spoken. Mahabang pasensya at saka understanding. Iniintindi niya ako. Confirm! Gusto mo nga! Malakas na sigaw ni Milan at saka natawa. Ang arte ng pagkakasabi mo Pabebe to. Hindi siya mahirap gustuhin. Sabi niya kapag kuhan. Matapos ng 3 araw ay sinundo siya ni Colleen. May pasundo pa? Bulong ni Milan na sinundot pa siya sa tagiliran. Pinigilan niya ang matawa dahil baka mahalata pa siya ni Colleen. Pag uwi nila ay sinalubong siya ng kambal na mukhang nagkaayos na. Akala ko umalis ka na. Bungad sa kanya ni Carrie. Disappointed ka dahil bumalik ako? Pang-asar niya kay Carrie. I miss you. Natigilan si Emma sa narinig. Nakayuko lang si Carrie habang nilalaro ang dulo ng blusa. Namiss kita. Nawala yung ingay sa bahay. Walang nakikipag-away sa akin. I miss your cooking. Aaminin ko, ang luto ang pinakamasarap sa natikman ko. I'm sorry sa lahat. Hindi na ako magmamaldita sa'yo. Napangiti si Emma at niyakap si Carrie. Huwag ka na ulit umalis. Hindi na ako aalis. Bulong niya rito. Halika, Carl. Lumapit naman si Carl at sumali sa yakap. Nakangiting nakamasid lang sa kanila si Colleen. Ayaw mong sumali? Pang-aasar niya rito. Lumuhod si Colleen at sumali sa yakap. Pigil hininga si Emma dahil ramdam niya ang kamay ni Colleen sa braso at likod niya. Breathe, mommy! Pang-asar ni Carrie sa kanya. Agad siyang tumayo at lumayo. Grabe ang init. Sigaw ni Emma. Natawa naman si Carrie. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang muka. Panay pa ang asar ng bata. Ngayon ay mas gusto pa niya ang pagtataray nito kaysa sa panunukso. Dahil tuluyan na siyang natanggap ng mga bata, ngayon naman ay kailangan niyang kunin ang loob ng mga magulang ni Colleen. Hindi na siya naubusan ng misyon. Baka trip-trip pa ito sa mga anak mo. Mamamatay ako ng maaga dahil sa iyo, Colleen Inis na sabi niya rito. You're good. Mahina itong natawa sa pag-overthink niya. Ilang araw siyang naghanda para sa mga magulang ni Colleen na haharapin niya. Ipinagdasal niya na sana ay hindi siya mahirapang pakisamahan ng mga ito. Kung sakali mang mahirapan siya, sana ay wag namang sobra. Pagdating ng mga ito ay kinabahan siya. Napaka-istrikta kasi ng dating ng mommy ni Colleen. Mom, agad na humalik si Colleen sa mommy nito. I'm Gretchen and this is my husband Clark. Pagpapakilala ng bayanan niya sa sarili at sa asawa. Ikaw siguro ang wife ng anak namin. Good morning po. Magalang na pagbati ni Emma sa mag-asawa. Nakahanda na po yung tutuluyan ninyo at may pagkain na rin po sa kusina. Nasa na nga po ko? Mataray na tanong nito at binaliwala ang sinabi niya. Kumain muna tayo. Nasa kusina sila. Sagot naman ni Colleen. Hinawakan ni Colleen ang gamay niya habang mapunta sila sa kusina. Ipinaghila pa siya nito ng upuan. Thank you. Nahihiya niyang bulong dito. Bakit nakaupo ka lang dyan? Ikaw dapat na nag-aasikaso. Tila galit na paalala sa kanya ng biyanang babae. No, upo ka lang dyan. Ako nang bahala rito. Pigil sa kanya ni Colleen nang akmang tatayo siya para sundin ang mommy nito. Ayos ka lang ba, mommy? Bulong sa kanya ni Carrie na katabi lang niya. Oo, kain ka na. Nakangiti niyang sagot dito. Tahimik lamang na kumain si Emma habang nagkukwentuhan si Colleen at ang mga magulang nito. Sumasagot lang siya kapag tinatanong. Si Manang ang nagluto nito? Masarap siyang magluto. Anong biyanan niyang babae? Ang asawa ko nagluto. Sagot ni Colleen. Tipid lang na tumango ang biyanan niya at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos sila,
ay nakipaglaro ang kambal sa mga lolo't lola ng mga ito. Mabilis lang nakuha ng mag-asawa ang loob ng kambal. Samantalang siya ay ginawa ang lahat para makuha ang loob ng mga magulang ni Colleen kahit na nahihirapan siya. Hindi ikaw ang naglalaba? Nakataas ang kilay na tanong ng biyenan niya na babae kinagabihan. Nandito naman si Manang. Si Manang ang naglalaba. Swerte na nga kami dahil pinagdulutuan niya kami. Kahit hindi naman niya obligasyon. Dahil asawa ko siya. At hindi siya yaya rito. Asawa ko siya, Mom. Hindi ko siya inasawa para magkaroon ng kasambahay. Sagot naman ni Colleen na narinig pala ang sinabi ng mommy nito. Bakit na ba siya palaging kinakampihan? Tila disappointed na tanong ng ginang sa anak. Bakit niya ba siya pinapahirapan? Wala ba kayong tiwala sa babaeng pinili kong pakasalan? Balik na tanong naman ni Colleen. Natahimik ang ginang at umalis na lang para hindi na humaba pa ang usapan. Mag-bake po tayo, Mommy. Sabi naman ni Carl. Ipatikim po natin kay Lola yung masarap nating cookies. Baka bumait na siya sa'yo. Sali ako! Sigaw naman ni Carrie na tumakbo palapit sa kanya. Sali rin ako. Nagtaas din ng kamay si Colleen. Ano namang may tutulong mo? Mataray na tanong niya kay Colleen. Moral support? Mag-cheer ako. Tumakbo naman paalis si Colleen na hindi niya alam kung saan pupunta. Napailing na lamang siya at nagtungo sa kusina para magsimulang mag-bake. Habang tahimik silang nagbe-bake, ay natigilan silang tatlo nang mapansin ang maingay na tunog ng plastic. May suot na apron at may dalang pom-pom si Colleen. Hindi nga ito nagbibiro nang sinabi nitong i-cheer sila. Dad, what are you doing? Malakas na natawa si Carrie nang makita ang itsura ng daddy nito. Natawa na rin si Carl sa ginagawa ng daddy nito. Kulang ka siguro sa tulog? Komento ni Emma. Go my babies, go my babies! I am here to cheer you all! Nagsimula na itong iwas-iwas ang pom-pom at kahit ang weird nito ay napaka-cute pa rin. Napantampal na lamang si Emma sa noo niya. Ngunit hindi tumigil si Colleen. Nagpatuloy ito sa pag-cheer. Lalo na habang hinihintay nilang tuluyang maluto ang cookies. Sumasayaw na ito sa harapan nila. Hindi ko alam na marunong ka palang sumayaw, anak. Sana pala in-enroll kita sa dance club noon. Bigla na lamang sumulpot ang daddy ni Colleen. Nasa likod nito ang asawa. Mabilis naman na nagtago si Colleen dahil sa sinabi ng ama. Nang makahanap ng tiyempo, ay tumakbo ito paalis, kaya natawa silang lahat. Luto na ang cookies! Excited na lumapit si Carrie sa oven. Inilabas naman ni Emma ang mga cookies na gawa nila. Tikman niyo po, Lola. Offer ni Carl sa ginang matapos palamagin ang mga cookies. Mukhang nasarapan naman ang mag-asawa sa cookies nila. Kami po lahat nag-bake niyan, kasama si Daddy, dahil nag-effort siyang mag-cheer. Sabi ni Carrie, dahilan para mapabungis-ngis ang lola nito. Si Mami po nagturo sa amin mag-bake. Dagdag pa ni Carl. Napatingin sa kanya ang ginang, pagkatapos ay nagpatuloy na sa pagkain ng cookies, habang nakakapagkwentuhan sa kambal. Simula nung araw na yon, napansin niya ang pagiging maingat ng bayanan sa kanya. Hindi na siya nito tinatarayan. Dito siguro nagmana si Carrie. Sumilong ka muna. Sobrang init ng araw. Sabi sa kanya ng ginang dahil naisipan niyang magwalis ng bakuran. Kaya ko naman po. At saka nasa school ang kambal. Wala akong magawa sa bahay. Sagot ni Emma. Mamaya ka na maglinis dyan. Baka ma-heat stroke ka pa at pagalitan ako ng asawa mo. Dahil sa sinabi nito ay sumilong na muna siya. Mag-juice ka muna. Tinanggap niya ang ibinigay nito. Salamat po. Mahinang pagpapasalamat niya. Wala ba kayong balak na sundan ang kambal? 10 years nang nakalipas. Wala pa rin kapatid ang dalawa. Muntik niyang maiboga ang juice na iniinom dahil sa sinabi nito. Nagpipills ka ba? Hindi yan safe. Wala pa po sa isip namin na sundan ang kambal. Tanging naisagot niya. Nagpasalamat siya nang makarinig ng pagdodoorbell dahil nakatakas siya sa usapan. Sino po sila? Tanong niya sa babaeng nasa harapan ng gate. Nandyan ba si Colleen? Gusto ko siya makausap. Mataray na sagot nito.
Nasa trabaho po ang asawa ko. Sagot niya rito. Asawa? Ako si Angel, ang mommy ng kambal. Nakaramdam siya ng kaba nang marinig ang sagot nito. Sino yan, Emma? Tanong ng biyanan niya na lumapit na sa kanila. Ako po si Angel, ang mommy ng kambal. Sagot naman ng babae rito. Mommy ng kambal? Paano? Hindi ba si Emma ang ina ng kambal? Nalilitong tanong ng ginang. Ipinakilala mo ang sarili mong ina ng kambal? May sarkastikong ngiti na nakaukit sa labi ni Angel. Pumasok ka. Anang ginang sa babaeng Angel daw ang pangalan, pero damang-dama niya ang pagiging demonyita sa aura. Ikaw naman, Emma. Tawagan mo ang asawa mo. Pumasok na sa loob ang ginang at sumunod naman dito si Angel. Agad niyang tinawagan si Colleen. Ilang ring lang ay sumagot din ito. May gusto kang pasalubong mamaya pag uwi ko. Tanong ni Colleen nang sagutin nito ang tawag. Umuwi ka. Ngayon din. Sabi niya rito. May problema ba? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Nandito si Angel, ang mami ng kambal. Alam na ng mami mong totoo. Bumalik ka na, please. Hindi nagtagal ay nasa harap na niya si Colleen. Wala pa yatang 1 oras nang mag-usap sila sa phone. Ang bilis mo naman yata. Gulat na sabi niya rito. Sinaktan ka ba nila? Ayos ka lang ba? Agad siya nitong chinek kung may sugat ba siya. Ayos lang ako. Hindi nila ako sinaktan. Kumalma ka nga. Hindi yan ang dapat mong pinoproblema. Nanditong ina ng kambal. Naiinis niyang sabi kay Colleen dahil tila hindi ito seryoso. Bakit ko yun poproblemahin? Pasok na tayo sa loob. Kanina ka ba rito nag-iintay sa labas? Sana sa loob mo na lang ako inintay. Tara na. Hinawakan ni Colleen ang kamay niya at pumasok na sila sa loob. Good. Nandito ka na rin. I want you to explain everything. Tungkol sa kanila. Turo ng mami ni Colleen sa kanilang dalawa ni Angel. Si Angel ang biological mother ng kambal. Pero si Emma ang asawa ko. At kinikilalang ina ng kambal. May problema ba ron? Sagot ni Colleen. Ano bang nangyayari? Ipaliwanag mo. Bakit si Emma ang pinakilala mong saming ina ng kambal, pero si Angel pala? Nalilito pa ring sabi ng ginang. Nakaraan na yun. Kailangan pa bang balikan? Imbis ay sagot ni Colleen. Bakit ang hirap sagutin ang simpleng tanong ko, anak? Ano bang itinatago nyo? Angel left. At nung araw na umalis siya at inalukuran kami. Wala na rin kaming dalawa. Nagalit siya sa akin nang malaman niyang buntis siya. Italang beses ko siyang nahuling sinubukong ipalaglag ang kambal. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagiging model niya na hindi na niya magagawa dahil sa mga bata. So I told her na ilabas niya muna ng malusog ang kambal. Pagkatapos ay hahayaan ko na siyang sundin kung anong gusto niya. Pagkukwento ni Colleen. Sinabi kong babalik ako. Agad ang depensa ni Angel. Hindi ko sinabing tatanggapin ulit kita. Malamig naman na sagot ni Colleen. We're here! Ang malakas na sigaw ni Carrie ang nagpatigil sa kanila sa pag-uusap. Dumating na sina Carrie at Carl galing sa school na sinundo ng lolo ng mga ito. Alam ba ng kambal na hindi si Emma ang mami nila? Seryosong tanong ng mami ni Colleen. Ang lalaki niyo na mga anak. Napangiwi si Emma sa paglalambing ni Angel sa kambal. Agad namang tumaas ang kilay ni Carrie. Lumayo naman si Carl at nakamangyayakap si Angel. Nandito ang mami niyo, si Angel. Anang biyanan niyang babae sa mga apo nito. She's our mom, sabi naman ni Carrie. Nakaramdam ng lungkot si Emma dahil sa pagtanggap nito kay Angel. Pero hindi naman niya ito masisisi. Kahit ano pong sabihin niyo, si Mami Emma ang mami namin. Hindi ko tatanggapin ang babae ngayon lang namin nakilala. Ang babaeng inabando na kami. Hindi namin siya kilala. Segunda naman ni Carl habang nakatingin kay Angel. Si Mami Emma ang mami namin, grandma. Tumayo ito sa harapan niya para protektahan siya. Hinaplos niya ang buhok ng kambal. Katulad ng pag-haplos ng mga ito sa puso niya. Talagang ang tanggap na siya ng mga ito bilang ina. Ganoon pa man, dahil sa pakikiusap ni Angel na bigyan ito ng tsansang makasama ang mga anak, ay hinayaan ito ng biyanan na manatili roon kahit ilang araw lang.
May problema ba tayo? Nagtatakang tanong sa kanya ni Colin isang gabi. Di mo na ako pinapansin. Hindi naman talaga tayo nagpapansinan. Nasa silid na tayo. Hindi na natin kailangan magpanggap. Malamig na sabi niya. Magpanggap? Nagpapanggap pa rin ba tayo? Tanong nito. Baka nakakalimutan mo ang kontrata. Pagpapaalala ni Emma. I will act like this kahit wala na sila sa paligid. Hindi na ako magpapanggap pa. Naglakad palapit sa kanya si Colin. Ang ganda mo. Napakurap siya at napaiwas ng tingin dahil sa papuri nito. Sorry kung wala akong magawa tungkol kay Angel. Wala ka namang kasalanan. Ayaw sa akin ng mommy mo. Mas gusto niya yung tunay na ina ng kambal. Hindi ko maintindihan. Kaya ko naman maging ina. Kaya ko naman silang mahalin kahit na hindi sila galing sa akin. Hindi ba ako deserving? Naiiyak na tanong niya rito. Nang sumunod na araw ay palaging magkasama ang biyenan niyang babae at si Angel. Pero ang kambal ay sa kanya lang nakikipag-usap. Sinubukan ni Angel na kunin ang loob ng mga ito. Pero hindi nito nagawa dahil na rin sa pagiging mataray ni Carrie. Agad na sumuko ang tunay na ina ng mga ito. Hindi ka pa rin umaalis? Tahimik siya nagtitimpla ng kape nang bigla na lang lumapit sa kanya si Angel. Hindi mo ba naiintindihan? Gusto ako ni Mami Gretchen. Paghihiwalayin niya kayong dalawa ni Colin. Pasaway nga lang ang mga batang yun. Sila lang ang huling pag-asa ko para tuluyan ko na makuha ang lahat. Hindi ko alam kung paano mo sila pinalaki. Sana pala, pinalaglag ko na lang sila noong mga panahon na may oras pa ako. Dahil sa inis ni Emma, ay malakas na nasampal niya si Angel. Ang kapal ng mukha mo. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mga anak ko. Galit na sabi ni Emma rito. Paano mo natatawag na mommy ang sarili mo? Kung wala ka naman palang affection sa mga bata. Ano nangyayari rito? Bigla na lamang sumulpot ang bayanan niyang babae. Sinampal niya ako. Agad na sumbong ni Angel. Umalis ka na. Seryosong sabi ng ginang. Ngunit nanatili siyang nakatayo roon. Sinabi niyang umalis ka. Lumayas ka na! Pagtataboy sa kanya ni Angel. Hindi siya, kundi ikaw. Umalis ka na sa bahay na to. Wala nang may gusto sa'yo rito. May asawa ng anak ko at may ina na ang mga apo ko. Hindi ko nagustuhan ang mga sinabi mo. Hanggat napipigilan ko pang sarili ko, umalis ka na. Kung ayaw mong kalad ka rin kita paalis dito sa bahay na to. Galit na sabi ng ginang kay Angel. Natakot naman ang babae at mabilis na umalis. I'm sorry. Kung dahil sa akin you feel uncomfortable sa bahay mo. Hindi ko na kayo papakialaman. Nakita ko kung paano mong mahal ang anak ko at inaalagaan mo ang mga apo ko. Hindi na ako dapat pang mag-alala sa magiging buhay nila. Kasi ang swerte-swerte nila sa'yo. Tila may humaplo sa puso niya dahil sa sinabi ng ginang. Napangiti siya at yumakap dito. Simula ng araw na yon ay naging maayos na ang lahat. Wala na siyang problema pa sa pamilya ni Colin. Hindi na rin niya pinigilan pa ang sarili na mahulog sa asawa. Dahil wala na rin naman siyang magagawa pa dahil hulog na siya. Ngunit isang araw, ang tahimik nilang buhay ay bigla na lamang nagulo. Nang malaman ng mga magulang nito ang itinatago nilang sikreto. Kontrata lang ang lahat ng to. Gipit ka sa pera at hinahabol ka ng mga pinagkakautangan mo. Kaya pumayag ka sa offer ni Colin? Yan bang gagawin ng matanong babae? Ganyang klaseng ina ang gusto mong kalakihan ng mga anak mo? Galit na sigaw ng mommy ni Colin dahil sa nakita ang kontrata. Kilala ko si Emma at kilala mo ko. Hindi ko basta-bastang ipapakilala mga anak ko sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan. At saka mom, hindi siya pinagkakatiwalaan ng kambal kung talagang masama siya. Pagtatanggol naman sa kanya ni Colin. Pero totoo ngang kontrata lang ang lahat ng to. Dati, pag-amin ni Colin. Pero ngayon hindi na. Mom naman, sinira mo naman ang diskarte ko eh. Nagpaplano akong umamin sa kanya sa tamang panahon dahil may hinahanda ako. Nagulat si Emma sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o sinasabi lang nito iyon para mapaniwala ang mommy nito.
Mukhang napaniwala naman ito ang ina. Pasensya na. Paghihingi nito ng tawad sa anak. Gusto niya ba talagang si Emma ang maging mommy ninyo? Tanong naman ito sa mga bata. Sabay na tumango ang kambal. Dad loves you raw? Pang-aasar sa kanya ni Carrie. Ngumiti lang siya rito kahit sa totoo ay nagdududa siya sa galaw ni Colleen. Kinagabihan ay bigla na lamang nawala ang lahat ng tao sa bahay. Hinanap niya ang mag-ama pero wala ang mga ito. Nang nagtungo siya sa likod bahay ay sobrang dilim doon. Nang inon niya ang ilaw ay tumambad sa kanya ang mga petals na nagkalat sa sahig. Ay, salubong sa kanya ni Colleen na binigyan siya ng bulaklak. Alam ko narinig mo ng pag-amin ko sa harapan ng mga magulang ko at ng mga bata. But I still want to repeat it. Wala na rito mga magulang mo. Hindi mo na kailangan magpanggap pa. Bulong ni Emma rito. I know na sasabihin mo yan. Pero seryoso ako. Gusto kita. At totoo itong nararamdaman ko. Walang halong biro. Umuwi ako kada gabi. Hindi lang dahil sa mga anak ko. Napatunayan ko na isa ka na sa dahilan. Kaya gusto ko nang umuwi pagkatapos ko magtrabaho. Nakikita lang kita at mga anak ko. Nawawala ng pagod ko sa trabaho at sa biyahe. Sorry. Pinigilan ni Emma ang maiyak habang nakatingin kay Colleen. Bakit ka nagsasorry? Rejected ba ako? Tanong nito. Hindi sa ganon. Sorry kung pinagdudahan ko yung nararamdaman mo. Natatakot lang ako. Feeling ko kasi hindi ko deserve ang lahat ng to. Ikaw, matang kambal. Sobra-sobrang blessing ang binigay ng Diyos sa akin. Hindi ko alam kung anong nagawa kong tama para mabigyan ng ganitong klaseng biyaya. Hinaplos niya ang pisngi ni Colleen at humalik dito. You deserve all of this. Sa lahat ng mga kasalanan na hindi mo naman ginawa pero pinagbayaran mo. Mga utang na kailangan mong bayaran kahit na hindi ko ang gumamit ng pera. Masasabi kong deserve mo lahat ng to. Ginawa to ng Diyos para bayaran ka sa lahat ng hirap at sinakripisyo mo. Malambing nasabi sa kanya ng lalaki. Mahal na mahal kita, Emma. Wala nang kontrata. Wala nang pagpapanggap. Wala nang kailangan pang sundin. Wala nang mga bawal pang gawin. Totohanan na lahat ng to. Mahal na mahal din kita. Hindi ko maipaliwanag kung kailan at kung paano. Bigla ko nalang naramdaman to. Natatakot ako nung una dahil pakiramdam ko mali. Pero ngayon, ipaglalaban ko na to. Ipaglalaban ko ang pamilyang to. Biglang lumapit sa kanila ang kambal at yumakap. Mahal na mahal ka rin namin, Mommy. Wala na makakapantay pa sa'yo. Sabay na sabi ng kambal at humalik sa magkabilang pisngi niya. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nararamdaman ng puso niya. Buong puso niyang tatanggapin ang pamilyang ibinigay sa kanya ng Diyos. Si Colleen at ang kambal na anak nilang dalawa. Asawa niya ito, anak niya ang kambal, at pamilya niya ang mga ito. Hindi importante kung hindi galing sa dugot laman niya ang mga bata. Ang importante ay higit pa sa tunay na ina ang pagmamahal niya sa mga ito. Minalas man siya sa pamilyang kinalakihan niya, sinuwerte naman siya sa pamilyang nahanap niya. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!